Now, hinamon mo ako. I will make sure na hindi ka na maging security guard. I-flame nyo nga yung CCTV o ay makalusot sa pagsisinungaling mo. Akala mo magagamit mo ako? Stupido. Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Nagsalita ka lang ng T! Bastos ka! Pakinggan mo ako. Bastos ka! Bastos ka! Ito po ang pader na Serbisyo Publiko T3! Ako mangga! Lima! Grabe, ang tapang ah. Ang tapang sa TV, saka sa radyo ah. Pag upo sa Senado, tameme ang putya. Ang dami mong nabudol, walang yakan, gang radyo ka lang pala. Patawa-tawa ka dyan, ang daming bumoto sa'yo, lahat sila nanakawan. Trilyon yung ninakaw, wala ka man lang sinabi, miski ano dyan. Tapos idol nyo yan, putek hanggang radyo lang yan. Matapang lang yan pag security guard saka enforcer yung kalaban. Tapos yung paborito niyang kamurahan, si chairman. Tahimik ang putya, kasabot ka yata eh. Tatakbo-takbo ka ng senador, duwag ka pala eh. Wala ka pala, pang small time ka lang pala eh. Ang lakas-lakas mo man, chicks, wala ka naman palang bayag eh. Uy, ang daming nag-idol sa'yo, magsalita ka naman dyan. Ang kakapal ng mukha nyo, mahiya naman kayo, dalawa pa kayo dyan. Pinagluloko nyo yung mga tao, dalawang tulfo na nga nilagay dyan. Dalawa sa Kongreso, dalawa sa Senado. Aboy, magsilayas na kayo, wala pala kayong mga silbi dyan. Ang ganda pa ng slogan nila, kakampi ng inaapi. Yung pala depende sa umaapi. Pag malakas yung umaapi, hindi pwede. Ang lumalabas tuloy, mas matapang pa si Sherry. Pagdating sa korupsyon, yung katahimikan mo nakakabingi. Pag lumabas uli si Gutesa, isa to sa maiihi. Sa sobrang tahimik mo, kakampi mo na yata yung umaapi. Tandaan nyo, kapag tumahimik yung bata, nabigyan ng candy. Nabigyan ka ng candy, no? Sus, wag na tayo magaguan. Kung hindi ka talaga nabigyan ng candy, banggain mo nga yung dalawa na yan. Kahit gaano katapang, napapaamo yan. Ang dami pang aso sa Kongreso, pinapakain yan. Kung hindi mo kayang banggain yung dalawa na yan, ibig sabihin yung mga taong bumoto sa'yo, pinagloloko mo lang. Grabe yung anak ni Boying, ang lakas uminom mo. Ben, anak ni Rafi yan. We, anak ba ni Rafi yan? Walang yan, sungay na lang kulang, kamukha na ni Boying yan. Grabe yung anak mo, Rafi, ang lakas uminom. Ang kapal pa ng mukha ng anak mo, binibidyohan habang nagbabayad ng milyon. Congressman niyang anak mo, normal lang ba yun? Ang mahiwagang tanong, kaninong pera yun? Tingnan mo ah, nung unang gabi, 2.4 million. Nung sumunod na gabi, 4.2 million. Biruin mo, naglulustay ng 6.7 million sa dalawang gabi lang yun? Uy, mga hinayupak na ICI, imbestigahan nyo to. Kawani ng gobyerno tapos lumulustay ng ganito, nakakabahala to. Uy, mga tarantado kayo, alamin nyo kung saan kumukuha ng pera to. Huwag nyo sabihin yung pinanggastos niya dyan, galing dito. Yun naman pala eh, kaya naman pala ganun gumastos eh. Yung anak mo pala yung nakatanggap ng pinakamalaking flood control budget eh. 1.1 billion tapos yung nasasakupan ng anak mo not flood prone. Abay, malakas pala kay speaker yung anak mo eh. Kaya naman pala tahimik yung idol nyo, mapuputukan sila eh. Hayop naman talagang diskarte naman na magnanakaw na speaker na yan. Kung sino yung sumbungan ng bayan, yun yung niligawan. Yung idol nyong mambubudol nagpaligaw naman para hindi halata sa anak pinadaan. So ngayon, alam nyo na kung bakit tahimik yung idol nyo sa nakawan sa flood control budget. Kasi nga, sa distrito ng Quezon City na hindi kabilang sa flood prone areas, yung anak niya yung nakakuha ng pinakamalaking flood control budget. Yung taong bayan ginawang negosyo tapos yung gobyerno ginawang racket. Kaya naman palang daming pera ng anak mo ah. Maliwanag pa sa sikat ng araw galing sa flood control budget ah. Ibig sabihin yung pinanlaklak ng anak mo galing sa taong bayan na pera. Tapos ang kapal ng mukha nag-table pa. Ibig sabihin taong bayan din nagbayad ng ka-table niya. Grabe naman kayo mga tulfo, ang gagarapal nyo naman. Biruin mo $42,000 saka $73,000, dalawang gabi lang yan. Diba 200 yung attorney nyo? Tanong nyo nga kung normal yan. 2 senador, 2 congressman, tapos gumagastos ng ganyang kalaki isang gabi lang. Uy Rafi, saan kumukuha ng pera yung anak mo? Pag hindi tumigil yung anak mo, susumbong ko yan kay Tulfo? Walang niya, kanino ko susumbong to? Kay Browner. Eh di nagtaka na naman to. Kahit milyonaryo ka,
Kung pinaghirapan mo yung pera, hindi ka gagastos ng ganyang kalaki. Pwera na lang pag hindi mo pinaghirapan tapos nakuha mo lang ng ganong kadali. Biruin mo hindi binabaha yung distrito mo pero pinalangoy ka ni speaker sa salapi. Kaya naman pala maning-mani sa kanya gumastos ng 6.7 million 2 gabi. O ngayon, alam nyo na kung paano patahimikin yung mga tulfo na yan. Yung nakawan sa flood control, hindi na magsasalita yan. Kasi pag nagsalita yan, sasabit yung mga yan. Huling-huli ni speaker yung kiliti ng mga yan. Hulugan mo lang ng token, tatahimik yung mga yan. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nasa viral video sa isang bar sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. O ano pang ine-expect nyo dyan? Yun lang, inamin niya lang. Big time si Nepo Baby, Las Vegas, Nevada pa yan. O diba, hindi man lang inimbestigahan? Oo nga pala, sometimes you have to bend the law. Kaya pala sobra yung pagkakabend niya dyan. Anong dahilan ni Nepo Baby? Ayan o, pakinggan natin. Humingi ng tawad si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ng mambabatas na walang nawaldas na pondo ng bayan dahil nag-ambagan silang magkakaibigan. Yun naman pala, nag-ambagan naman pala eh. Kayo, napakamalisyoso nyo eh. Inaaway nyo si Nepo Baby eh. Dapat kasama yung taong bayan, nag-ambag din kami dyan eh. Nag-ambagan daw sila, pero siya yung pumirma. Ginamit lang daw yung credit card niya, ginawa pa tayong tanga. Kung meron mang nag-ambagan dyan, taong bayan yun, di ba? Eh di wala ka palang pinagkaiba sa kanila. Nag-ambag-ambagan yung taong bayan, tapos pinangkasino nila. Saka nung September 26, 2024, convoy neto yung nahuli na dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA. Oo pare, nahuli sa EDSA. Eto malupit, ilang buwan lang nahuli na naman sila. Nung January 23, 2025, walang niya ganun uli ang eksena. Nahuli uli sila dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA. Alam mo Rafi, yung anak mo abusado talaga eh. Kabago-bago pa lang, balahura na yung ugali. Kung ako sa'yo, Rafi, bibilang ko ng basto malaki. Kasi walang ginawa to kundi dumaan sa bus lane eh. Pakuya-kuya-kuy na lang ang angas ah. Ang yaman na ah. Patahimik lang ah. 1.1 billion biruin nyo kay bunso pa lang yan. Partida yung distrito niya hindi pa binabahayan. Wala pa yung kay Erwin, kay Jocelyn, saka kay Rafi dyan. Abangan nyo yung mukha na yan, tatakbo daw ng presidente yan. Hindi nyo ba alam siya ang napipisil ng 3 magnanakaw na yan? Siyempre, para sa 2028, absuelto yung 3 na yan. Para hindi sila mabitay, yung pag-asa nila si Tulfo na lang. Kaya si Tulfo yung tagapagligtas ng mga tiwali dyan. Hoy, idol nila. Anong masasabi mo kay Bongbong Tanga? Well, of course, babanggitin ni PBBM yung kanyang mga accomplishment and sa nakikita ko, marami na siya nagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami na tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he did an excellent job. He's doing an excellent job. Excellent job ah. Marami daw siyang nagawa. Magbigay ka nga ng isa. Uy, magbigay ka ng isa. Ah, gets ko na. Ayan pala. Mga walang niya, ang dami nga. Nagawa? Hindi, ng pera. O, Sherry, pasok. Sa pulang idol nyo, idol ng mga chismoso. Go, Sherry. Alam mo yung parati nilang default answer na dahil sa Duterte, sus Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parating ang biniblame Duterte? Wag ho tayong tumingin sa noon. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po 'yon. Bakit ba parating binabalkan 'yon? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon. Hindi yung noon. Opo, sa survey niyo po, bakit ma'am. mo ginaganon? Kasi politika. Gaano po kadelikado na isang liderato po, ma'am? It's either hindi tumatanggap sa realidad or mabagal tumanggap sa realidad. Halimbawa, kagaya po dito sa ekonomiya natin. Minsan nang may taga-gobyerno nagsabi na nawalan na tayo, no, yung exchange natin dahil nga sa issue ng korupsyon, trilyong piso.
binawi ito, no? Fake news daw. Tapos may lumabas na naman itong dating BSP official, sinabi niya meron siyang mga sinasabi na 3 trillion pala na yung nawala sa atin. Tapos magdedepensa na naman itong taga palasyo na maganda. Tapos at the end, meron na naman tayong maririnig na tulungan natin si presidente na maiahon yung ating ekonomiya. So kumbaga parang either hindi tumatanggap sa realidad kung may mga puna or mabagal sila, kagaya dito sa issue ng korupsyon. Matagal na nagbabanggit si former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, yung issue sa budget, yung issue doon sa sino yung nagkokontrol sa budget, after pa ng ilang taon or ilang buwan doon pa tatanggapin. Tapos yung ganun, ma'am, gaano kadelikado yung ganung klase ng liderato? Magtatagal ba tayo? Uunlad ba yung ating bansa sa isang parang, alam nyo yung parang ano, ma'am, parang hindi siya organic, yung parang tinatabunan, artificial na pagtabon. Halimbawa, kahapon, meron na naman inilabas na bumagal yung inflation, yung mga ganun. So, ang nakikita ng taong bayan, hindi na tumataas yung presyo, pero sa realidad, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin, Prof. Oo, pag tiningnan mo, Admar, talagang saan tayo pupulutin ito? Sa tingin ko, hindi tayo makaka-recover. Kasi ang nawala yung tiwala tiwala ng mamumuhunan na tagalabas, tiwala ng mga negosyante dito. Nakita mo, hindi nag-e-expand ang business. Wala kang nakikitang, at pag hindi yan nag-expand, may impact yan sa trabaho. Pag nagkaroon ng problema sa trabaho, may impact yan sa sweldo. Chain reaction So, it has to be stopped. And it has to be solved. And the only way really say, enough is it. Because the other option is really something that we do not want to happen. Kasi if that happens at hindi maganda ang landing, kawawa ang bansa. Kawawa ang mga Pilipino. Babalik na naman tayo dun sa cycle ng boom and bust ng development sa ating bansa na hindi na yan kakayanin ng Pilipinas kasi yung ibang bansa bumibilis. Nakita mo ang Cambodia, nakita mo ang Vietnam. Saan tayo pupulutin? Sri Lanka? Nako, pero ang mahirap. Ang may kasalanan pa rin ito, ma'am, mga Duterte. Well, hindi na. Alam mo yung parati nilang default answer na dahil sa Duterte, sus Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parating ang bine-blame Duterte? Wag ho tayong tumingin sa noon. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po 'yon. Bakit ba parating binabalkan 'yon? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon. Hindi yung noon. Opo, sa survey nyo po, bakit ma'am. Bakit mo ginaganon? Kasi politika. Sa survey nyo, SW's Pulse Asia, halos magkakapareho. Dismayado. Mas mataas pa rin si VP Sara Duterte. So, kumbaga, parang actually, last administration, lahat ng mga pumupuna, kumbaga, yung mga, alam niyo na, yung klase ng mga pagpuna, pagbanat sa kanya, tungkol dun sa EJK, parang na-immune na yung mga tao, hindi naniniwala kasi mas more sila dun sa serbisyo na nararamdaman nila, nakita nila mga proyekto na yung sinabi, tsaka yung sinabi ng Pangulo, gagawin ko ito, nagawa niya, mataas yung grado. Ngayon, kabaliktaran na sa gitna ito ng mga pagbanat pa, kung anong klaseng paglilihis, pero parang hindi sila nagpapalit ng kanila pong strategiya o propaganda, ma'am, para mapabango yung kanilang pangalan. Walang sa tingin ko wala na sa governance mode Parang on a day-to-day crisis ang nangyayari Kasi wala kang
yung erosion ng trust, ganun na lamang. So hindi ko alam kung sino ang nagtitimon at kung sinong ayusin natin ito, ganito ang gawin natin. Wala. At kahit yung mga cabinet parang naghihintay lamang, 'di ba? Naghihintay lamang sa order ng Pangulo. Masamang pangitain 'yun kasi ang daming problema. Baka may ibang bumubulong echo chamber, mga bumubulong lang sa kanya na maganda yung ginagawa mo. Ngayon nga ang problema, Admar, yung mga bumubulong at parating sinasabi, hindi, okay lang yan, go on. Tapos pag may negative, ayaw nilang mapakinggan yung negative. Alam mo, yung pag maraming pumupukol sa'yo, ibig sabihin may problema. Kung isa lamang ang pumupukol sa'yo, ayun, politika. Pero pag marami at nakikita mo sa manifestation ng stock market, ng peso US foreign exchange, nakikita mo sa presyo ng bilihin, those are markers that are very, very important for governance. Ang problema ng administrasyon na ito is how do I arrest the erosion of the trust? From multisectoral na ha, hindi lang mga kritiko. Kaya nga sabi ko, wala kayong nag-iisip dyan. How do I arrest the slide? Hindi po ba, ma'am, yung sa problema ng korupsyon, ang lumalabas pa na nakikiisa sa paglaban ng korupsyon, saglit lang, ikaw yung leader, ito yung reklamo ng pinagsisilbihan mo, tapos parang sasabihin mo, nakikiisa ako sa inyo laban sa korupsyon. Hindi po ba sampal yan sa kanya, ma'am, na parang wala kang nagagawa kasi ito yung problema. Lahat kami nagkakaisa na, nagkaliwat kanan na yung rally, yung mga polis ninyo at yung mga taong bayan nagkakabanggaan na. Merong recent na statement ito si Pambari 4, governor ng Cebu, yung sinabi niya na 26 billion pero flooded to the max pa rin. Nagbigay ng pahayag yung taga-palasyo na kabilang sila sa nakakaramdam ng ganong klaseng galit. Yet sila yung nasa posisyon. Parang, di ba mas lalo yung mas nakakainis sa taong bayan na saglit lang kayo nandyan eh. Ito yung frustration, ito yung galit namin, tapos sasabihin mong nakikiisa ka sa amin. Hindi namin kailangan yung pakikiisa mo. Kailangan namin yung solusyon dito sa problema namin. Yes, Admar, PR ang solusyon nila lahat. Optics and PR. Image handling. Hindi ho yan ang importante ngayon. Yan siguro pang eleksyon. At alam mo, kaya ang taong bayan ayaw na makinig dito sa mga pinagsasabi. Magkaroon ka ba naman ng isang barker na katulad ng ating BFF? Maniniwala ka ba dyan? Ang default, una, nakikipag-away. Pangalawa, iba ang datos. Pangatlo, attend, hindi niya alam kung hindi niya pa nakausap ang Pangulo. Pang-apat, biglang babanat. Ang no-no na talagang ako'y sukang-suka sa ginawa niya ay sa ASEAN. Nagsalita siya tungkol sa mga Duterte being pro-China sa ASEAN, using the stage of ASEAN. Mahiya naman kayo. Yung politika nating internal, huwag niyong dalhin sa ibang bansa. Huwag mong gamitin yung podium at saka yung venue ng ASEAN para tirahin ang dating Pangulo. Alam mo ang nakakalungkot doon? Napakahirap maging Pangulo sa Pilipinas. Binigay ng bawat Pangulo ang 6 na taon ng kanilang buhay. Tapos ganyan-ganyan ang gagawin nyo. Yun lang yung nakakalungkot kasi each president does it in a different way. They go out of the presidency knowing that they tried their best. And yet you have this attorney who would often and by default, often say, dahil yan sa mga Duterte. Ang mga Duterte, don't you have others to blame? Itong administrasyon has no fault?
Yun ang hindi ko maintindihan eh. These people are living in dreams and lies. At ang kawawa dyan, ang taong bayan. Isipin nyo ang taong bayan. Isipin nyo ang nagbigay ng mandato sa inyo. Kami yun. Diba? Tayo yun. Nag-improve ba ang buhay namin? 3 years of your governance? I doubt. And yet, diba? Hindi sila nagbabago ng panliliwanag, hindi sila nagbabago ng pang-iinsulto, hindi sila nagbabago na pagtrato sa Pilipino na tanga at bobo. Alam na ho namin eh. Ang amin lang, hinihintay namin, sino ang kaya mong pakulong? Sino ang kaya mong, kaya mo ba maging accountable? Nakikita natin, he can't. Opo. Siguro ma'am, bilang panghuli, marami pong pinagdadaanan ngayon yung ating mga kababayan. Meron pang panibagong bagyo na papasok. Super typhoon din po yan. Sa gitna po ng isyong ito, may problema tayo sa kalamidad. Pinaka-vulnerable tayo dyan. May problema pa tayo sa isyong political. May problema pa tayo dito sa geopolitical. Meron pa tayong problema dito sa ekonomiya. Ano na lang po yung huling mensahe nyo sa ating mga kababayan po sa ngayon, Prof? Well, siguro, Admar, hindi nahabaan ng pasensya eh. Umabot na sa kasukdulan. Ako nananawagan na lamang sa liderato. Kung mahal mo ang Pilipinas, gawin mo ang tama. Silbihan mo ng tama ang bawat Pilipino. Ngayon, kung hindi mo mahal ang Pilipinas, at kaya ka lamang naandito, dahil gusto mong isalba ang imahe ng Marcos, siguro mag-isip ka. Katulad ng tatay mo, nag-isip. Hindi natin kailangan ulitin ang kasaysayan. Kailangan mo lang isa-isip. Ano ang mabuti sa bayan ko? Ano ang maganda sa bansa ko? Paano ako mamumuno na pinagdududahan ako? So, siguro a lot of introspection. Papasok ang Pasko. Sa tingin ko, hindi magandang Pasko ito sa Pilipinas. Pero, kailangan siya mag-isip. Kasi, ang solusyon nasa kanya eh. Ay, wag mong hintayin ang solusyon manggaling sa taong bayan. Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ito yun eh. This is exactly what we've been talking about. No matter your political side, whether you're DDS, Kakamping, or Marcos loyalist, when a natural disaster hits, lahat tayo tinatamaan. But who stays safe and untouched? The families of Martin Romualdez, Zaldívar Bongbong Marcos, at lahat ng kongresistang binubulsa ang pondo para sa flood control. You make so much noise about VP Sara's 125 million pesos confidential fund, demanding she be banned from public office kahit wala namang ebidensya ng corruption. Pero sa mga totoong may hawak ng billions, tahimik kayo. Ito yun eh. Ito yung sinasabi namin, your selective outrage does more harm than good. You're not anti-corruption, you're just anti-Duterte. And in the end, it's the ordinary Filipinos who suffer. Kami, tayong lahat.